Samantala, sama-sama kong binisita ng pamilya Robredo ang puntod ni Yumaong DILG Secretary Jessie Robredo sa Naga City. May ilan ding taga-suporta ng Yumaong Kalihim ang dumalaw sa kanyang puntod. Naritong report ni Kay Botastas ng GMA Bicol. Alas 10 kahapon ng umaga nang dumating ang pamilya Robredo sa puntod ni Secretary Jessie. Kasama ni Atty. Lenny ang kanyang tatlong anak na sina Aika, Trisha at Jillian. Nandun din ang mga kapatid ni Secretary Jessie na sina Butch at Jean. Ayon kay Atty. Lenny, unang beses daw na may binisita silang immediate family sa sementeryo. Dati raw kasi mga lolo at lola lang nila ang kanilang binibisita tuwing undas. Naninibago raw sila sa sitwasyon ngayon sa biglaang pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Wala namang espesyal na programang inihanda ang kanilang pamilya. May man pong espesyal na plano. Plano may po kan mga aki na yaong kami digdi yung terong aldaw. Para po si mga amigo, mga amiga nagbibirisita. Igong family member na walat digdi. Bumisita din kahapon ang alkalde at vice-alkalde ng Naga na sina Mayor John Bongat at Vice Mayor Gabby Bordado. Nagbahagi naman ng kwento si Vice Mayor Bordado ng pagpaparamdam umano ni Secretary Jessie sa kanya at sa inaanak sana nito sa kasal. Nagpakita na rin daw kay Trisha sa panaginip ang kanyang ama. Ako, napanaginipan ko na siya several instances, but as far as yung pagpakita or pagparamdam, wala pang ganun. Yun yung thing, hindi kami nag-usap sa panaginip na ako. Lagi lang siya nakangiti. I think sinasagot nila naman yung tanong namin lahat na magkakapatid, at least kung masaya ba siya doon. So nakangiti siya lagi, so baka yun na yun. Dagdag pa ni Trisha, sa mga pangyayari ngayon sa kanilang buhay, nararamdaman nilang binabantayan sila ng kanilang ama. Kami nararamdaman namin na lahat na nangyayari ngayon, meron siyang role doon, yung pagkandidato ng mom ko. Para ayaw siguro masyado kayo magmukmuk, kaya ginawa niya yun. Kaya parang may hand pa rin siya sa lahat na nangyayari. Nagpapasalamat naman ang panganay na anak ni Secretary Jessie na si Aika sa patuloy na nagmamahal sa kanyang tatay at sa sumusuporta sa kanilang pamilya. Malaki yung pasasalamat namin sa kanila. Kahit malungkot kami at ganito, malaki yung tulong sa amin. Nakita namin na marami pa palang ibang nagmamahal pa rin sa kanya at nakakaalala sa kanya. Samantala, nilinaw ng kanilang pamilya na hindi pa rin nila pinapaalam sa mga magulang ng kalihim ang pagpanaw ng kanilang anak. It's sad to say na hindi namin we haven't decided on that yet kasi yung papa ko naman kasi talagang parang na lang siya, touch na lang siya. Yung papa ko. While yung mother ko is under rehabilitation. Para sa unang balita, Kay Botastas reporting.